Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o... Nako, kitang-kita nyo naman sa pagmumukha nitong si Trililing na balisang-balisa siya ngayong mga panahon na to. Matindi ho yung isiniwalat ng mga ex-marine kahapon. Na di umano. Yan, dapat may di umano. Di naman papangalan ng Trililing yan kung hindi man kakaso. Di ba, mahirap na. Di umano, tumanggap ho ng 2 million US dollar, US o mahigit kumulang 115 million pesos para estimahin o i-entertain. Di umano, base ito dun sa mga ex-marine, yung mga bisita na galing ICC na iimbestigahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito sa video na to, nagpa-press con ho. Itong si Amy Mangga. Pero bago lahat ng yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Tuloy-tuloy na ho ito. Ika nga talagang ang kanilang mga kayabangan na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, unti-unti na hong nabubulgar sa sambayan ng Pilipino. Umpisaan natin ang ating talakayan dito sa ambush interview dito kay Trililing. Diba? O ito Trililing. Papakinggan ko yung mga punto de vista mo dapat pagka linatagan tayo ng ganyan ni Trililing, dapat meron tayong ipang tatapat sa kanya. Teka lang ho, kunin ko lang yung PDF Itong PDF kasi importante to Yung PDF yung joint affidavit noong ang tawag dito. Eto. Kitang-kita, anak ko, ito na, Trililing, yari ka dito. Anak ko, daming pera, Trililing, Trililing, ang daming pera, Ninakaw daw yan sa kaban na sambayin ng Pilipino. Ay, Stella Kimbo, mamaya ka sa akin. Unahin ko muna tong si Trililing. Ayan, Sino yan? Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? Nako, yari. Sa pamamahay daw ho yan netong si Estela Kerengkeng. Hindi, pero hindi yan yung pakay natin dito. Si Master Sergeant Oli, baka si Master Sergeant Oli Gutesa yan. Baka nagtutulak siya ng mali-maletang punong-puno ng pera. Ano yan? Pambihira. Siguro dadalhin nito sa penthouse. Penthouse ang diretsyo ng maleta na yan. Ito. Teka lang Trililing yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Ayan mga kababayan Nako Ito yung mga ebidensya na dapat ipinapakita kay Trililing. Kasi siyempre i-deny niya yan. Diba? I-deny niya. Diba sabi ng administrasyon ni Bangag, walang di makikipag-cooperate. Hindi pa papasukin ng ICC dito. Ano sabi ni Bonjik tuloy. Pag nag-imbestiga sila dito, aarestuhin namin yan. Anong sabi ho dito sa affidavit? Joint affidavit, notaryado yan. Aming nakumpirma na ang foreigner pala na nabanggit nila ay mga taga International Criminal Court ICC dahil nakita namin si Chantal sa news. Kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay pagpapakita na siya ay taga ICC at ang ibang larawan ay ang iba niyang mga kasama. Ayan ito si Chantal. Ito, hindi makita si Chantal. Yan, Chantal yan yan, Chantal. Ito siya sa ICC. Ito daw yung mga bisita ni Trililing Ito daw di umano. Ay, di umano. Lagyan mo di umano PH. Hindi naman tatawagin Trililing niya kung di man kakaso. Dito daw di umano winaldas yung 2 million dollars na pinapalit galing sa nakaw sa kaban na sambay ng Pilipino para estimahin itong mga official na to na galing ICC para magsagawa ng investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon maliwanag na nakaban na sambay ng Pilipino ang ginamit nila para estimahin, imbestigahin, ipadala sa dahig Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yarin lamang
na nalatag na natin ng mga kabalbalan na nangyari diyan sa investigasyon na yun ng ICC, yan naman ho nating magpaliwanag itong si Trililing. O eto Trililing, it's your time to shine. Walang boses si Trililing. Any reactions, observations during the first day po? Una-una tayo natutuwa na nangyari na finally yung pinagkakaantay-antay ng mga pamilya ng biktima, no? Ito na yung Loko-loko, ikaw lang may gusto niyan. Anong pamilya ng biktima? Hanggang ngayon ba naman, sa bagay wala naman palang naniniwala sa mga pinagsasabi nitong unggoy na to, no? Sige na, tuloy mo na. isang napakalaking hakbang tungo sa hustisya. Ngayon ang obserbasyon natin kahapon ay una-una nakita natin na talagang handang-handa yung prosecution. Pinapakita nila yung iba't ibang ebidensya at Paano hindi magiging handa yan? Di umano, $2 milyong ang ginastos dyan. Di umano ha, sa pag-iimbestiga, pag-gather ng mga, di ba, $2 bilyong. Pagka ba naman hindi sila naging handa dyan, di ba? yun ang basis nila para i-prove yung mga aligasyon. No? At doon naman sa kabilang banda, sa kay Kaufman, makikita nyo na ang angulo niya ay doon sa politika. So, ang emotions, ang gusto niyang kalabitin, ang audience niya, yung mga Duterte followers. So, I don't think the judges ng ICC would receive it well. Kasi ebidensya siyempre ang kailangan makita natin. Ano ang sagot mo doon sa mga prenisenta ng prosecution? So, wala siya nun. Sir, when you saw the videos, Peter said nga no, nabanggit niyo yung mga pagmumura niya before he was able to be brought to the ICC at saka yung nanunood ho siya ng mga pinapatay. Sir, do you think the prosecution has a very strong pieces of evidence para po na mag-proceed po ito into a full-blown trial? I am 100% sure na kompleto yung kanilang evidence. Bakit? Kasi ang polisiya ng ICC prosecution ay magpa-file lang sila ng application for warrant of Akala ko pa naman, sure ka na kasi kumpleto ang budget dyan. Para doon sa mga kabilang pa dyan sa ICC, mga bansa, tingnan nyo to. Grabe, pagka merong opposition sa inyo, pero pagka merong isang Trililing na individual dyan, binigyan ng pondo ng administrasyon ninyo at gusto kayong yariin, nako, may kaalalagyan kayo. Pupunta si Chantal dyan sa mga bansa ninyo. arrest. Pagka nakamit na nila yung threshold ng certainty of conviction, meaning hindi sila magpapa-issue ng warrant of arrest pagka hindi pa buo yung kaso nila enough to convict. So yan yung threshold of evidence nila. At alam nyo, itong nangyayari ngayon, yung nakikita yung mga video, alam nyo, lalo na dun sa mga bata-bata na hindi naabutan yung mga panahon na yan, it's highly informative for them na makita nila na ganito pala yung nangyari noon. Well, yun, doon sa mga nadadala lang, doon sa mga kwento-kwento about the myth of Duterte, ito, maliwanag na iba yung pagkakilala niyo dun sa tao at iba yung nakita natin. Pag-usapan natin yung Scarborough Show, gusto mo? Ayaw. Pumikit yung isang matay, ayaw niya. Sabi PH, wag yan. Yari ako dyan. Sagutin mo natin yung mga banat, yung mga meat pa, yung tipong hindi daw totoo. Yung sabi-sabi kay Digong, mga kwento lang yan, di ba? Na tatagang protector siya ng mga kabataan, mga naapi. Sinong papaniwalaan nyo? Ganito na lang ho kasimple yan. Sino hong papaniwalaan nyo? Yung nagkodita, isang putok pa lang sumuko. O yung presidente natin, yung presidente na inialay ang kanyang buhay, kalayaan para sa'yo, para sa mga anak mo. Para noong kapanahunan niya, kahit papaano sa loob ng 6 na taon, yung anak mo na malapit na sa illegal na droga o lulong sa pinagbabawal na droga, nailayo. Nakita yan, naramdaman yan ng bawat komunidad sa Pilipinas. Naramdaman na experience ng maraming Pilipino sa komunidad, sa kanilang bahay, pamayanan, nakita ang pagbabago ng panahon ni Digong. Sinong paniniwalaan nyo? Etong si Trililing?
o yung Pilipino na ipinagkalulo ng administrasyong bangag para lamang ika nga maparalisa mapatahimik ang kanilang mga kalaban sa politika. O itong presidente, na si Tatay Digong, na ika nga talagang isinugal niya lahat. Alam niya na mayayari siya. Pero tayo naniniwala ho mga kababayan. Kasi isa sa mga strategiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, magsalita. Ika nga, pagka hindi kasi narinig at nakita ng mga Pilipino, hindi maniniwala. Nakita niya yan sa Davao. Noong nakita niya na gumagana yung ganong klaseng style, di ba? Gumagana ang ganong klaseng style, kanyang sinubukang i-implement sa buong bansa. Ngayon ho mga kababayan, naramdaman, nakita ho ng buong sambayan ng Pilipino ang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong dito, ano ba ang nagawa nitong si Trililing sa sambayan ng Pilipino para sabihin niya yung mga katagana yan doon sa ating pinakamamahal na Tatay Digong? Di ba? Sir, your thoughts? Kasi po, may nabanggit po yung the defense team of Duterte na they plan to publicize those redacted na part ng mga dokumento nga ho. These are details po ng mga witnesses against Duterte. Any thoughts about that, sir? Yun nga, alam nyo, delikado yun. Kasi alam naman natin yung capacity ng mga Duterte na nasaktan at patayin itong mga testigo na to. Kaya, Walang ganon, Brad. Ano ka ng toko? Ikaw nga, buhay ka pa eh. Anong testigo? Wala nang pinaka-coops na kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi, ikaw. Pero hanggang ngayon, alive and kicking ka. Walang nangyari sa'yo. Ikaw ang pinaka-coops. Di ba? Sa sukdulan, sagad hanggang sa buto yung pagiging coops mo sa mga Duterte. Pero buhay ka. Di ba? Ano mga testigo? Walang mangyayaring gano'n. Ngayon kung meron mang gugurgur dyan, malamang sa malamang, ang bangag na administration yun para ipakita. Naku, nag-umpisa na yung confirmation of charges. Itong isa na to, di umanong ng war on drugs o witness ito, nagurgur o kanino isisisi. Ano kung to kwa? Doon sa nakakulong sa Dahig, Netherlands? Pambira. Kayong dalawa nitong si Saba. Ang lakas niyo makabira. 2015 pa lang. Nag-iiyak na yan si Saba nung nasa DOJ siya. Umembento na siya ng kung ano-ano. Pero buhay naman tayo. Katunayan nga, ML party list pa nga yung si Saba ngayong mga panahon na to. very, very careful ang prosecution dyan and hopefully hindi naman ito payagan. At while talagang part ng process na makilala nung defense lawyers nila kung sino yung mga testigo, pero to publicize it is an entirely different thing. Delikado po yan sa baka matakot yung iba. Sir, your thoughts? Kasi po, yung supporters ni former President Rodrigo Duterte, sabi nila, hindi ito mag-push through into a full-blown trial. Sinasabi nila parang this will all just go to waste. Itong mga efforts of the prosecution, yung pagkuha ng mga ebidensya, hindi daw po ito magiging isang full-blown trial, sir, basically. Alam nyo, they will believe what they want to believe. Noong 2017, nung final namin itong kaso na ito, pinagtatawanan nila yan. Minamaliit nila, wala daw yan. It's a piece of paper, basura daw yan, wala. But kinalaunan, nandito tayo. Di ba? Kasi nga, kaya nandito tayo dahil nga ginago ng administrasyon na to ang saligang batas, ang proseso sa Pilipinas. At mantakin mo ba naman, di umano nagpalabas ng $2 million para estimahin na gastusan yung mga gala, pagkain, hotel ng mga taga-ICC. Di ba? Mantakin nyo yung mga kababayan. Sabi nila, hindi daw ma-issue warrant. Eventually na-issue warrant. Ngayon, nandoon na. Marami silang sinasabi, makakauwi na raw si Digong. Wala daw jurisdiction, may interim release. Ang dami nilang paasa sa sarili nila. Kaya, well, yun na nga. Bahala na lang sila kung gusto nila magpaloko. Pero, ganito po yan. Base sa aking tansya, sa aking opinion, panghabang buhay na makukulong na si Duterte dahil sa mga krimen na ginawa niya sa mga Pilipino. Naging presidente siya ng Pilipinas, pinagkatiwalaan siya ng Pilipino para iangat niya yung buhay
Sagutin mo yung 2 million US dollars. Yun ang sagutin mo. Hindi yung nakita niyo naman ho mga kababayan kung gaano kamahal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Davao. At nakita ng mga Davaoenyo, itong mama na to, yung mga taga Davao, Visayas, ang laki hong galit nito sa mama na to. Hindi na makakabalik ho ito sa politika. Yan na ho ang pinaka-ika nga malupit niyang nagawa. Hindi man nga niya nagawa eh. Kumbaga kinasangkapan lang siya ng administrasyon eh. Kasi itong Trililing na to, ano din ito. Baka isa din ho ito sa mga tinutukoy kasi hindi lahat pinangalanan kung sino yung mga diniliberan ng mali-malita ng mga ex-marines eh. Di ba? Hindi pa ho natin alam, baka nandun din ito. Kumbaga nagsabwatan. Ngayon, pagka na-corner na itong mga putapeti na to, na-corner na yung si Trilling, huwag ka mag-alala, Brad. Hihintayin ko yung pagkanta mo, ha? Hihintayin ko talaga yung pagkanta mo at sigurado ako, 100%, 110%, sa ayaw, sa gusto mo, sa panahon ni BP Sara, kakanta ka, Brad. Kakanta ka. Labas mo lahat ng angas mo ngayong mga panahon na to. Yung mga kababayan natin, yung mga masasamang tao dapat kinulong niya. Yung mga addict dapat nirehab para magkaroon ng panibagong buhay. Kaso ginamit niya yung kapangyarihan niya para patayin yung mga maliliit na tao. Kumusta naman? Hindi ka ba galit? Doon sa mga namamatay ngayong administrasyon na to dahil sa kakurakutang ginagawa nila, yung mga namamatay sa gutom, yung nagkamatayan sa baha, walang ganon, walang emotional na dating sa'yo yon. Pero yung mga dorogista na kung saan perwisyo sa pamayanan sa ating bansa, perwisyo yung mga yan eh. Ngayon kung manlaban sila, magurgur sila, pakialam natin doon. Kaso dito, yung problema ho natin dito, yung mga naperwisyo sa administrasyon nitong si Marcos Jr. dahil dyan sa mga pagnanakaw na nangyari at di umanong 2 million US dollar na pinapalitan galing sa nakaw, galing sa mga maanumalyang flood control na pinambayad dyan sa mga ICC investigator. Sa ayaw sa gusto mo, Trililing. Next administration, sa ayaw sa gusto mo. Tapos yung drug lord na kapartner niya, yun, nasolo nila yung illegal drug trade nung napatay na nila yung mga kompetensya. Ganon yung napakasakit na pangyayari dito na kitang-kita namin, nakalap namin. Unfortunately, yung mga die-hard supporters nagbubulag-bulagan, hindi nila makita. Pero, di ba, ako po, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw, pero nagagalit sila sa akin. Pero yung sa kanila, kitang-kita nila mismo sa harap nila. Sigurado ka, di ka nagnakaw. Sigurado ka. Malalaman natin yan next administration. Pero iniidolo nila. Hindi na ako yung may problema nun. Sir, yung mga co-perpetrators po, ipinakita na. Sa tingin niyo, sino yung susunod na dadamputin ng ICC? Ganito, sabihin na lang natin na kinalaunan 4 siguro ang may issue ng warrant. Kasama na si Digong doon. So, 4 yan maximum. We're looking into probably Bongo, Bato, and at most baka si Albayade. So, yun. Alright. Senator, yung Ikaw, Brad, alam ko kailan lalabas yung warrant mo. Kalma mo lang sarili mo. Wag masyadong paket. Iyan ang problema sa iyo, Trililing eh. Isang beses ka lang, nakachamba ka lang nakakita ka lang ng kakampi dito sa bangag administrasyon. Akala mo umakyat na naman yang yabang sa ulo mo. Yan ang problema. Kaso pagka naging presidente na naman si BP Sara, balik na naman siya sa pagiging askal niya. Di ba? Balik na naman siya sa pagiging askal niya. Ngayon maangas yan. Kayo ba naman na di umano, base doon sa mga Marines, nabigyan ni Zaldico ng 2 million US dollar. Pambihira. Ngayon lahat ng nag-station hopping ho siya, kaya isa-isahin ho natin yan. Pasadano muna natin itong naman kabalbalan nitong siya manggagamit. Game. File the resolution, PS, Yung resolution pinayong number resolution. 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving
18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Yan. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso. Paano nga mag-iimbestiga sa Senado? Ginurgur nga investigasyon. Ito naman si Mangga, o ginugood time muna naman kami. Paano tayo mag-iimbestiga sa Senado? Ay, Mangga, ano ba? Diba hindi pwede? Paano yung mag-iimbestiga? Ayaw na nga mag-iimbestiga ng mga kasama. Mag-usap-usap muna kayo. So at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Gulo niyo Senado dyan, man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit. Hindi totoo yan. Tumatalikod na nga yung... Okay yan. Okay yan. Okay yung sinasabi mo na yan, Mangga. Kung kayo ang may majority. Pero kung kayo ang minority, nagsasalita ka na para bang Antonog, kayo ang kayo kumukumpas yan. Okay lang eh. Kung kayo kumukumpas. Kaso yung sinasabi mo na yan, pang majority yan, hindi pang majority. Sige nga, papuntahin natin dyan yung mga ex-Marines. O ano mangyayari pagkatapos? Ikaw, Aimee. Na hindi dapat. Ka. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, 12 pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix. Siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Yeah. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Tawkin. Uy, Aimee, oo naman oh. Pwede may attach, i-addendum natin. Tanungan tayo. May mali-mali eh. Sabi ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata.
Ma'am, how can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi ba can the Senate... nagvo-volunteer yung Attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, available nagulantalan talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya't-maya, inaabutan pa ng paper bag. Next administration, lahat ng ginawa nilang investigasyon dyan sa ICC, lalabas sa sambayan ng Pilipino kung sakali man magkamali sila dyan sa paghusga na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na ibig sabihin, bayaran pala yung ICC na yan. Anak ng tao, hindi na dumaan sa proseso ng pag-iimbestiga, hindi pa dadaan sa proseso ng pag-aresto at pagpapadala sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala akong tama na ginawa yung ICC na yan, puro kapalpakan. At kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Ma'am, in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. May any chances that Hindi ko alam. Akala ko magda-Davao style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, wala. Ang Karambola, problema lang grabe. ngayon si VP Sara at saka si VP Sara, Mayor Baste. Alakpakan. Para Duterte, tapos na usapan. Nakananto ko. Tapos si Kitty gawing mayor dyan sa Davao. Siya na bahala dyan. Sino man pwede pagkatiwalaan dyan sa Davao? Hindi ko kasi pwedeng mabawasan ang Davao eh. Diba yung mga Nograles gusto nila pumasok sa Davao, pasukin ng Davao para sa 2028, wasak na. Hindi na maibibida ng mga Duterte. Yun o kasi plano dyan. Sino ba pwede nating ilagay sa Davao sa 2028? Si Banat Bay, pwede. Biglang naging no? Abangan natin si Banat Bay, baka magpalit ng ng residency. Pagka lumipat sa Davao si Banat Bay, automatic alam na yan, di ba? former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat ng mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible ng mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. So, if may pag-uusap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am? pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang Hindi, siya malapit lang na. naman talaga ang nag-announce. Di ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa
kay VP Sara, sa mga Duterte, sobrang bugbog na sila eh. Siguro, pambigay buhay na lang yun. At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. But you think she's serious naman, si VP Sara? Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Po. Ibang issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint, may nag-file po kanina. Ganon. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. So, gaano katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. But no communication with Sen Bato, ma'am, so far? Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot eh. So, isa lang. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok? Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Wala ngayon ba, tingin mo? Hindi ko alam eh, parang paiba-iba kasi minsan yung sinasabi. Yung ibang senador, ibang sinasabi. Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato eh. Yung ethics, pasensya, hindi ko pa nakikita eh, kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Pero ma'am, yung pong sa reso nyo, sa minority, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Dun sa, Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC, na yung dumaan sa po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Parang meron, oo. Sa majority. Oo. Kasi wala naman sinasabi doon na controversial kung tutuusin eh. Ang posisyon ko nga, there's nothing more to interpret or to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear and that a Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwaliwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive, inoccuse naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Parang siguro, magtatanong sa Korte Suprema, ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret, ang liwaliwanag. Pwede pumirma, Sen. Pipirma ako para naman... Hindi, ano nyo, Senator Bato kasi papasukin nyo na. Sabihan nyo yung ano nyo, yung Senate President nyo, sintu-sintu din kasi, pambihira o.
Thank you. Thank you, ma'am. O, yun lang. Happy Ayun na nga, dito na ako natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag kong magpabudol sa mga Marcos, mga magnanakaw yung mga yan. Mahal natin Pilipinas.